Aksa yan. Motorstar 125. Hindi siya nagcha-charge. So, kaya tignan nyo kasi ano. Ito yung voltmeter natin. Yan, 12.5. Pag binuksan natin. Ayan siya kasi. Yung unang nagawa tayo sa Motorstar nito, na hindi nagcha-charge. Putol lang yung ano niya, yung charging. Yung charging niya na kulay pink. Ito, kailangan nating tignan yung ano nito, yung regulator rectifier niya. Tatanggalin muna namin tong ano, yung tangke. Alisin namin tong tangke sa kaupuan para maiano natin, ma-troubleshoot. Kung sa wiring, sa charger o sa stator. Tapos babalikan namin kayo. Ito na kasi natanggal na natin. Ito na yung charger niya. Lamig, hindi siya uminit. Titingnan natin kung may supply yung ano niya. Yung kulay red at saka yung kulay green. Titignan natin dito yung original na ano, na harness ito. Ito yung red. Lagay lang natin sa negative o body ground. Yung red, okay, may supply. Tapos lagay natin sa negative. Stigin natin yung kulay green. Okay, may supply din. Ito ang maaaring sakit niya na itong charger natin. Itong charger na to ay ito pang ano to, pang Rusi. Ayan. Pang Rusi 125 oh. Kasi meron siyang ano, meron siyang red white. Bali ang gagawin natin dito, magpapalit tayo ng charger. Charger muna kaysa sa stator. May pang sample naman tayo. Pwede rin natin dito tatanggalin na ito. I-check natin tong ano, tong kulay. Ayo. Kulay white o kulay pink. Ito 'yon. Kulay white. Ano ba yan, Doy? Ano na naman ba? Gusto mong away na naman? Ito yung kulay white ha. Sa loob, Doy. Sa loob. Tapos yung kulay yellow. Yung white, tatanggalin natin yung white, tatanggalin natin yung yellow. Pana kasi yung socket niya. Kaya tignan niyo yung original na ano. Yung original na harness. Lamon eh, para mamaya kakain na lang eh. Malapit na kumain. Ayan. Pag natanggalan natin yung dalawa, testing natin. Dapat siya kasaya pag nilagay natin to, ilaw siya. Nakpa, hindi yung ilaw.
delikado ang ating stator. Putok mo rito. Sige, patay mo muna. Umulan ba na init na? Delikado sa atin yung stator natin, hindi nagcha-charge. Minsan dito lang sa socket, pwede rin natin siyang i-ano yung mga socket natin, Okay pa naman, wala pa namang umido. Pagka stator, magtatanggal pa tayo niyan kung pinaka ano niya. Minsan sa mga socket, tapos sa wiring sa baba. Kaya tinitinan mo natin yung wire bago tayo bago tayo magbukas ng makina. Uy, meron ditong ano, isa na yan. Ito yung yellow wire. Tapos kabila naman yung white wire. Okay naman ang connection. Ay. Sasaya na, tanggal na natin, dito tayo sa baba para masigurado kung stator ang nagka-problema. Okay, buksan mo. Start. Sasaya na. Dapat hindi siya iilaw parehas, Yan. Okay siya, hindi siya umilaw parehas. Pero dapat pag nilagay natin dito, iilaw siya. Okay kasi umilaw. Okay, ibig sabihin wiring ang problema. Ito, patay muna. Itong kulay na to, didiretso na natin dito sa may charger. Sa charger na natin siya idediretso. Itong kulay pink, kasi yung pink yan yung charger. Minsan kasi yung mga yung mga socket tayo nagkakaproblema. Kaya pwede natin gayahin dyan yung ginagawa ng ating katropa Allen. Tinutwist niya yung mga yung mga pin para pag mahigpit yung pagkakalagay.
Tsaka sayang na din natin papadaanin dito ha. Sige nga, testing mo nga. Okay. Okay, wala pa. Wala pa. Try mo muna ulit. Pang isa kasaya na, naka ano yung ano niya, yung dilaw niya. Tapos yung dilaw niya. Okay, testing. Yung naging problema niya kasaya. Okay. Rito. Ito kasi yung naging problema niya, itong yellow wire niya. Yung yellow wire niya ay hindi siya nakaduktong dito. Hindi nakaduktong yung yellow wire. Ito kasi yung charger nitong Motorstar 125, ano to, full wave to. Ang nakakasa kasi dito kasi na ano, nakalagay dito Motorstar XRA 125 nakalagay na harness. Ito naging problema niya, huwag muna kayo magbubukas ng stator. I-troubleshoot nyo muna katulad niya, no? Gumana siya dito kanina. Kasi dito hindi siya gumagana sa taas. Pero dito sa baba, gumana siya. Saka kayo, ulitin lang natin yung simpleng to. Ayan, nagka-charge daw Yan. Ulitin lang natin yung simpleng troubleshoot para mas madali siyang makuha Nakatanggal yung ano niya, nakatanggal yung ano ng stator. Ito siya. Ito yung dalawang stator. Kasi ito yung highlights dito Kumabot ang dalawa na tawag kung pagdidikitin. Pag ganito lang. Yan, huli lang. Yan ito yun yung kulay pink at yung kulay dilaw. Tapos buhayin mo. Kailangan nakabukas siya Tapos lalagay natin sa body ground or negative ng battery. Tapos hindi siya iilaw Hindi siya iilaw. Ayan siya. Pero pag nilagay natin dito, dapat umilaw siya. Ayan siya kasahin. Ibig sabihin okay yung stator natin, okay ang ano natin, charging, okay ang ano, okay yung regulator. Okay ang regulator at okay ang ating stator. Ayan kasahin. Kaya nilagay natin dito ay siya, di siya nag-charge sa ground ba? Ha? Ground? Ayan, tapos pink, tsaka ano lang, dilaw. Ang nakalagay dito yung ano yung pang Rusi regulator rectifier. Ganda siya Pag may voltmeter kayo, pwede kayong gumamit dito kasi may monitoring siya. Okay, ano mo, evolution mo. Alam nyo kung akit siya, kung cover na sa 16, 15.5 pataas, yun, delikado na yun. Okay, wiring lang kasi yung naging problema Hindi tayo nagpalit ng regulator, hindi tayo nagpalit ng stator, wiring lang naging problema nito. Kaya kailangan matuto kayo mag-troubleshoot para mas madali yung makuha yung nang hindi na kayo gagastos. Madali yung makuha yung problema na inyong motor.
Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.